Ang likas na ugali ng tao ay tila may dalawang mukha. Kaya nitong magpakita ng kabutihan at malasakit. Ngunit maaari rin nitong ilabas ang pinakamadilim na bahagi ng pagkatao. At kapag nanaig ang bahaging iyon, tila nawawala ang hangganan ng kalupitan, hanggang sa ang isang tao ay unti-unting maging isang nilalang na halos hindi na makilala. Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang kwento ng isa sa pinakakilalang serial killer sa South Korea. Isang lalaking walang awang kumitil ng maraming buhay upang maabot lamang ang tinawag niyang maliit na layunin. Paano nga ba nauwi ang isang inosenteng bata sa pagiging isang taong kinatatakutan ng marami? Sama-sama nating alamin ang nakakagulat na kaso ni Jong Do-yong. Ipinanganak si Do-yong noong huling araw ng taong 1968 sa Busan, ang ikalawang pinakamalaking lungsod sa South Korea. Bilang bunso sa 4 na magkakapatid, mayroon siyang 2 kuya at isang ate. Kaya inaasahang siya sana ang pinaka-inaalagaan sa pamilya. Ngunit mula pa lamang sa kanyang pagkabata, tila hindi na naging magaan ang takbo ng kanyang buhay. 2 taong gulang pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit na kanser. Dahil dito, naiwan sa kanyang ina ang mabigat na responsibilidad na buhayin ang 4 na anak gamit lamang ang maliit nitong kinikita. Kalaunan, nakilala ng kanyang ina ang isang mayamang negosyante at sa halip na isama ang kanyang mga anak sa bagong buhay, mas pinili nitong iwan ang 4 na magkakapatid sa bahay ng kanilang tiyuhin habang lumipat siya sa Seoul upang magsimulang muli kasama ang bago niyang asawa. Dahil marami na ring sariling anak ang tiyuhin ni Do-yong, lalo pang naging mahirap ang kanilang kalagayan nang madagdagan pa ng 4 na batang kailangang pakainin at alagaan. Pagdating ni Do-yong sa edad na 5, hindi na kinaya ng kanyang tiyuhin ang gastusin, kaya napilitan itong ipasok ang magkakapatid sa magkakaibang welfare facility. Si Do-yong ay dinala sa Busan Welfare Center, isang lugar na makalipas ang ilang taon ay naging sentro ng isang malaking iskandalo sa South Korea. Noong 1987 lamang, nalaman ng publiko ang tunay na nangyayari sa loob ng pasilidad na iyon at lumabas sa investigasyon na ang lugar na dapat sanay nagsisilbing kanlungan ay isa palang impyerno para sa mga batang naroon. Nangyayari ang lahat ng ito noong dekada 1970, kasabay ng pagpapatupad ng pamahalaan ng South Korea ng iba't ibang programang pangkaunlaran, kabilang ang tinatawag na street cleaning plan. Layunin nitong pagandahin ang mga lungsod sa pamamagitan ng pagkuha sa mga palaboy, batang lansangan at iba pang walang tirahan upang ilagay sila sa mga welfare center. Gayunman, sa likod ng mga pader ng mga pasilidad na iyon ay nakatago ang isang sistemang puno ng pang-aabuso at hindi makataong pagtrato. Sa halip na edukasyon at maayos na pangangalaga, sapilitang pagtatrabaho ang naghihintay sa mga naroon. Kahit bata pa lamang si Do-yong, pinagtatrabaho na siya ng mahigit 10 oras bawat araw nang walang anumang sahod. Madalas pa siyang hindi mabusog dahil kulang ang pagkain na ibinibigay sa kanila. Bukod pa rito, napakaraming tao ang pinagsisiksikan sa isang maliit na silid kung saan sila kumakain, natutulog at ginagawa maging ang kanilang personal na kalinisan. Dahil sa matinding hirap ng pamumuhay sa welfare center, mabilis na nabuo ang isang hindi opisyal na sistema ng ranggo sa pagitan ng mga residente. Dahil maliit ang pangangatawan at mahina ang pangangatawan ni Do-yong, agad siyang napunta sa pinakailalim ng grupong iyon. Madalas siyang maging target ng pambubugbog at pang-aapi. Pinipilit na gawin ang trabaho ng iba at kadalasan
ay nawawalan pa ng pagkain dahil kinukuha ito ng mas malalakas na residente. Sa kabila ng lahat ng dinaranas niyang iyon, araw-araw pa ring umaasa ang batang si Duyong na isang araw ay babalik ang kanyang ina upang sunduin siya. At tila isang himala ang nangyari ng 7 taong gulang siya dahil biglang ang dumating ang kanyang ina sa welfare center at isinama siyang muli sa kanilang tahanan. Subalit hindi nagtagal ang panahong iyon. Hindi matanggap ng kanyang stepfather ang presensya ni Duyong sa kanilang bahay. Kaya makalipas lamang ang ilang buwan dahil sa kagustuhan ng bago nitong asawa, muli siyang ibinalik ng kanyang ina sa parehong welfare facility. 2 ulit na iniwan ng sarili niyang ina si Duyong at ang sakit na dulot nito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang murang isipan. Unti-unti ring nabuo sa kanyang puso ang matinding galit na kalaunan ay hindi na nawala. Samantala, ang matagal na kakulangan sa tamang pagkain habang nasa welfare center ay nakaapekto rin sa kanyang pisikal na paglaki. Pagsapit niya sa hustong gulang, umabot lamang siya sa 5 talampakan at 4 na pulgada ang taas at nananatiling payat at maliit ang pangangatawan. Habang tumatagal, hindi rin tumigil ang pang-aapi sa kanya sa loob ng pasilidad. Ngunit nang umabot siya sa edad na 15, tila may nagbago sa kanyang pag-iisip. Napagdesisyonan niyang hindi na siya mananatiling biktima habang buhay. Isang gabi, matapos na naman siyang bugbugin ng isa sa mga nang-aapi sa kanya, hindi na siya nanahimik. Sa halip, inilabas niya ang kutsilyong matagal na niyang inihanda at paulit-ulit na sinaksak ang lalaking iyon ng 16 na beses hanggang sa ito ay mamatay sa mismong lugar. Ito ang kauna-unahang pagpatay na nagsilbing simula ng mas madugo pa niyang landas sa hinaharap. Inakala ni Duyong na agad siyang makukulong dahil sa nagawa niya. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang tanging naging kaparusahan lamang ay ang pagpapatalsik sa kanya mula sa welfare center. Sa isang lugar na matagal nang nababalot ng karahasan at krimen, tila isa na lamang pangkaraniwang insidente ang isang pagpatay. Mas pinili ng mga administrador na huwag ipaalam ang nangyari sa pulisya upang maiwasan ang mas malalim na imbestigasyon at mapanatili ang magandang imahe ng kanilang pasilidad. Sa edad na 15, napunta si Duyong sa lipunan ng walang anumang paghahanda. Wala siyang natapos na pag-aaral, wala ring kasanayan o propesyong maaasahan, kaya ang tanging paraan upang mabuhay ay ang pamumulot ng mga basurang maaari pang ibenta. Dahil sa una niyang karanasan sa pagpatay, unti-unti niyang nakita ang karahasan bilang isang paraan upang makuha ang gusto niya. Hindi nagtagal, ginagamit na niya ang pananakot at lakas upang paalisin ang iba pang namumulot ng basura sa kanyang lugar, saka inaangkin ang lahat ng kanilang kinokolekta. Ilang buwan lamang ang lumipas ay natapos ang kanyang pamumuhay sa lansangan nang matagpuan siya ng kanyang panganay na kuya na si Jong Jae-yong at isinama siya sa bahay nito. Mayroon itong tindahan ng mga relo na sa unang tingin ay tila isang maayos at desenteng hanap buhay. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, muli niyang naranasan ang pakiramdam ng magkaroon ng tahanan at tratuhing bahagi ng isang pamilya. Habang tumutulong siya sa tindahan, may napansin siyang kakaiba. Halos wala namang bumibili ng relo, ngunit tila sapat at higit pa ang kinikita ng kanyang kuya. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti niyang nalaman ang lihim na nakatago sa likod ng negosyong iyon. Ang tindahan ng relo ay nagsisilbi lamang palang panakip dahil ang tunay na pinagkakakitaan ng kanyang kuya ay ang pagbibenta ng mga nakaw na gamit na galing sa iba't ibang grupo ng magnanakaw sa kanilang lugar. Hindi itinago ng kanyang kuya ang iligal nitong gawain. Sa halip, direkta nitong sinabi kay Duyong
na maaari rin siyang magnakaw. Kapag may mahalagang gamit siyang nakuha, siya na raw ang bahalang magbenta nito at ang lahat ng kikitain ay mapupunta kay Duyong. Dahil lumaki siyang walang sapat na edukasyon at tamang paggabay, hindi malinaw sa kanya ang pagkakaiba ng tama at mali. Para sa kanya, ang kanyang panganay na kuya lamang ang taong tunay na nagmamalasakit at handang ibigay sa kanya ang lahat ng perang kanyang pinaghirapan. Isang bagay na hindi niya kailanman naranasan noon. Dito nagsimula ang kanyang tuluyang pagpasok sa mundo ng krimen. Sa umpisa, maliliit lamang ang kanyang mga pagnanakaw at kadalasan ay sinasamantala lamang niya ang pagkakataong walang nakakakita. Sa tuwing nakakauwi siya dala ang mahalagang gamit, pinupuri siya ng kanyang kuya. Para kay Duyong, ang simpleng papuring iyon ay isang bagay na matagal niyang hinanap sa buong buhay niya. Bagamat hinihikayat siya nitong gumawa ng mali, iyon din ang unang pagkakataong naramdaman niyang may kumikilala at tumatanggap sa kanya bilang bahagi ng isang pamilya. Dahil dito, lalo siyang naging matapang. Mula sa simpleng pagnanakaw, unti-unti siyang lumipat sa planadong pagpasok sa mga bahay upang magnakaw. Habang tumatagal, lalong tumataas ang halaga ng kanyang mga ninanakaw, kasabay ng lalo niyang pagkalubog sa kriminal na pamumuhay. Noong 1984, habang pinapasok niya ang isang apartment sa Busan upang magnakaw, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari na nagpilit sa kanya na pumili sa pagitan ng pagtakas at paggamit ng karahasan. Habang naghahalungkat siya ng mga gamit, aksidente niyang natumba ang isang kahon na siyang nagpagising sa babaeng may-ari ng bahay. Sa halip na tumakas gaya ng karaniwang magnanakaw, pinili ni Duyong na harapin ang sitwasyon. Dahil manhid na ang kanyang damdamin matapos ang unang pagpatay sa welfare center, walang pag-aalinlangan niyang inihampas ang dalang crowbar sa ulo ng babae hanggang sa ito ay bumagsak na duguan sa sahig. Matapos kunin ang lahat ng perang kanyang nakita, saka lamang siya umalis sa apartment. Bagamat naging napakabangis ng kanyang ginawa, hindi pa rin nawala ang takot sa kanyang isipan. Araw-araw siyang nabubuhay sa pangamba. Iniisip kung kailan darating ang mga pulis upang arestuhin siya. Ngunit muling nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Nang magkamalay ang babaeng kanyang inatake, tuluyan nitong nakalimutan ang nangyari. Hindi niya naalala ang mukha ni Duyong at maging ang pagpasok ng isang magnanakaw sa kanyang bahay ay wala na rin sa kanyang alaala. Ang pambihirang pangyayaring iyon ay hindi lamang nagligtas kay Duyong sa kaparusahan. Mas malaki pa ang naging epekto nito sa kanyang pag-iisip. Sa halip na magsilbing babala, lalo siyang naging kampante at mas naging marahas. Mula noon, hindi na siya natakot magnakaw. Kapag nahuhuli siya sa kalagitnaan ng krimen, hindi na niya iniisip ang pagtakas. Sa halip, agad niyang sinasaktan ang sinumang hahadlang sa kanya. Noong Mayo 1986, gumawa siya ng panibagong hakbang nang pasukin niya ang isang elementary school upang magnakaw. Isa itong malinaw na pagbabago sa kanyang mga target dahil hindi na lamang mga pribadong bahay ang kanyang pinapasok kundi maging mga pampublikong gusali. Habang naghahanap siya ng mahahalagang gamit, nahuli siya ng isang gurong naka-duty sa paaralan. Walang anumang pag-aatubili, inilabas niya ang kutsilyong dala at malubhang sinaksak ang guro bago mabilis na tumakas. Sa pagkakataong ito, hindi na siya sinuwerte. Hindi tulad ng una niyang biktima, malinaw na naalala ng guro ang nangyari matapos itong gumaling. Nakapagbigay ito ng detalyadong paglalarawan sa sospek. Dahilan upang makagawa ang mga pulis ng isang sketch na malapit sa tunay na itsura ni Duyong. Dahil dito, nagsagawa ang mga otoridad ng malawakang paghahanap sa buong lungsod.
Isa-isang sinuri ang mga taong may kahawig ng sketch sa pag-asang mabilis siyang mahuhuli. Gayunman, hindi umurong si Duyong sa kabila ng matinding paghahanap sa kanya. Makalipas ang halos isang buwan, noong gabi ng Hunyo 7, habang naglalakad siya sa mga lansangan at naghahanap ng panibagong mabibiktima, napansin siya ng patrol officer na si Kim. Dahil sa kahina-hinala niyang kilos, nilapitan siya ni Kim upang hingan ng pagkakakilanlan. Agad napansin ng pulis ang kanyang nerbiyos at pag-iwas ng tingin, kaya nagpasya itong isama siya sa himpilan para sa mas masusing pagtatanong. Alam ni Duyong na mahihirapan na siyang makatakas sa normal na paraan, kaya nagpanggap siyang kailangan niyang gumamit ng banyo. Dahil walang inaasahang panganib, sinamahan siya ni Kim sa isang kalapit na iskinita. Ngunit nang sandaling ibinaba ng pulis ang kanyang pag-iingat, mabilis na inilabas ni Duyong ang kutsilyong itinago niya at diretso itong itinarak sa mahalagang bahagi ng katawan ni Kim na naging sanhi ng agarang pagkamatay nito. Ang hindi niya inaasahan ay nasaksihan mismo ng iba pang miyembro ng patrol ang buong pangyayari nang dumating sila upang tumulong. Dahil wala na siyang matakbuhan, agad siyang naaresto sa lugar. Dahil sa pagpatay sa isang pulis na nasa tungkulin, hinatulan si Duyong ng 12 taong pagkakakulong. Habang nasa loob ng bilangguan, sinamantala niya ang pagkakataong makapag-aral, isang bagay na hindi niya naranasan noong kanyang kabataan. Sa paglipas ng panahon, matagumpay niyang naipasa ang high school equivalency examination at nakatanggap ng diploma. Isang mahalagang tagumpay para sa isang taong halos walang naging formal na edukasyon. Pagsapit ng 1998, matapos ang 12 taong pagkakakulong sa solitary confinement, natapos niya ang kanyang sentensya at muli siyang nakalaya. Paglabas pa lamang niya ng bilangguan, ang una niyang pinuntahan ay ang kanyang panganay na kuya. Labis ang kanyang ginhawa nang makita niyang hindi siya itinaboy o hinusgahan dahil sa kanyang nakaraan. Sa halip, mainit siyang tinanggap ng kanyang kuya bilang isang kapamilyang muling nakauwi. Sa mga unang araw ng kanyang paglaya, lumilitaw na totoo ang hangarin ni Duyong na baguhin ang direksyon ng kanyang buhay. Layunin ni Duyong na gamitin ang diploma sa high school equivalency na nakuha niya upang makahanap ng isang legal at matatag na trabaho. Ngunit hindi nagtagal, hinarap niya ang isang masakit na katotohanan. Dahil sa kanyang record bilang dating bilanggo, tila sarado na ang lahat ng oportunidad para sa kanya. Sa bawat job interview na kanyang pinuntahan, iisa ang naging resulta. Sa sandaling malaman ng mga employer ang kanyang nakaraan, agad siyang tinatanggihan. Dahil sa sunod-sunod na kabiguang makahanap ng disenteng hanap buhay, unti-unting nalugmok si Duyong sa matinding panghihina ng loob at kawalan ng pag-asa. Sa panahong iyon, muling lumapit ang kanyang panganay na kuya na hindi kailanman tumigil sa iligal nitong gawain. Hinikayat siya nitong bumalik sa dati niyang paraan ng pamumuhay at muling kumita sa pamamagitan ng krimen. Dahil sa matinding problema sa pera at sa impluensya ng kanyang kuya, muli na namang bumalik si Duyong sa mundo ng krimen. Ilang buwan lamang matapos siyang makalaya, noong September 1998, muli siyang naaresto dahil sa pagnanakaw at nahatulan ng 6 na buwang pagkakakulong. Gayunpaman, iba ang naging epekto ng maikling sentensyang ito kumpara sa una niyang pagkabilanggo. Sa halip na magbago o magkaroon ng pagkakataong pag-isipan ang kanyang buhay, tuluyan nitong pinawi ang natitira niyang pag-asang mamuhay ng marangal. Mula noon, naging mas manhid siya sa konsensya at handang lampasan ang anumang hangganan ng moralidad upang makamit ang kanyang layunin.
Unti-unti siyang naging isang taong wala ng pag-aalinlangang kumitil ng buhay. Matapos niyang pagsilbihan ang 6 na buwang sentensya, lumabas siya ng bilangguan na may bagong paninindigan. Ayaw na niyang mawalan muli ng kalayaan. Ngunit sa halip na umiwas sa krimen, lalo pa niya itong pinaghandaan at gumawa ng mas mabagsik na paraan. Nagpasya siyang kapag nahuli siya habang gumagawa ng krimen, hindi na siya mag-iiwan ng sinumang saksi. Ang desisyong ito ang naging malinaw na simula ng kanyang pagbabago mula sa isang magnanakaw na gumagamit paminsan-minsan ng karahasan tungo sa isang planadong mamamatay tao. Noong ika-2 ng Hunyo 1999, pinili ni Duyong ang isang matapang na target, isang mamahaling villa sa bumendang Siogo District sa Busan. Hindi niya alam sa simula na ang bahay na kanyang pinasok ay pag-aari mismo ng kasalukuyang Chief Prosecutor ng Busan. Habang nakatayo siya sa loob ng bahay at nakatingin sa larawan ng prosecutor na nakasabit sa dingding, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan. Para sa kanya, tila isang tagumpay ang mapasok ang tahanan ng taong kumakatawan sa batas na minsan nang humatol sa kanya. Ngunit mabilis ding nawala ang pakiramdam na iyon nang mapansin niyang kakaunti lamang ang mahalagang gamit sa loob ng bahay. Ayaw niyang masayang ang malaking panganib na kanyang isinugal, kaya umakyat siya mula sa balkonahe patungo sa katabing bahay. Doon ay hinalughog niya ang silid tulugan at nakakita ng humigit kumulang 400,000 won o halos $261. Habang naghahanda na siyang umalis, biglang dumating ang kasambahay ng bahay. Walang pag-aalinlangan, agad niyang isinagawa ang bago niyang plano. Tinutukan niya ng kutsilyo ang leeg ng babae. Kinaladkad ito papunta sa banyo. Mahigpit na itinali ang mga kamay nito at paulit-ulit na sinuntok hanggang sa huminto na ito sa paghinga. Matapos kunin ang pera, maingat siyang umalis sa lugar. Ibinaon niya sa likod ng bahay ang sandatang ginamit sa krimen at sinunog ang lahat ng damit na may bahid ng dugo upang mabura ang anumang bakas na maaaring magturo sa kanya. Malinaw na ipinakita ng pangyayaring ito na hindi lamang siya naging mas marahas, mas naging maingat at bihasa rin siya sa pagtatago ng kanyang mga krimen. Mabilis na naging pangunahing balita sa buong South Korea ang kaso ng pagpasok sa bahay ng Chief Prosecutor at ang pagpatay sa katabing bahay. Hindi na ito itinuturing na ordinaryong krimen. Isa itong malaking dagok sa mga otoridad ng Busan dahil maging ang tahanan ng pinuno ng prosecution system ay hindi naging ligtas. Dahil sa matinding presyon mula sa publiko at media, agad na bumuo ang pulisya ng isang espesyal na grupo upang imbestigahan ang kaso. Determinado silang mahuli ang salarin sa lalong madaling panahon. Ngunit minamaliit nila si Duyong. Sa loob ng maraming taon ng paggawa ng krimen, natutunan na niya kung paano magtago ng ebidensya at burahin ang lahat ng bakas. Wala siyang iniwang fingerprint, walang saksi, at wala ring anumang ebidensyang direktang mag-uugnay sa kanya. Sa kabila ng malawakang imbestigasyon, wala pa ring matibay na lead na nahanap ang pulisya. Habang abala ang mga otoridad sa unang kaso, lalo namang naging matapang si Duyong sa halip na magtago. Noong September 15, 1999, 3 buwan matapos ang unang insidente, muli siyang pumasok sa isa pang mamahaling villa sa Siogo, Busan. Sa pagkakataong ito, pinatay niya ang tagapag-alaga ng villa at pagkatapos ay nilimas din ang ilang kalapit na bahay. Dahil dito, nakakuha siya ng humigit kumulang 20 milyong won o halos $20,000 noong panahong iyon. Isang halagang hindi niya kailanman naisip na maaari niyang makuha noon. Ngunit hindi pa rin siya tumigil.
Makalipas lamang ang isang buwan, noong October 21, sinalakay naman niya ang isang villa sa isang eksklusibong residential area ng Namgu Ulsan. Ikinulong niya sa master bedroom ang isang 53 taong gulang na ina, habang ang 24 na taong gulang nitong anak ay isinara naman sa maliit na silid. Pagkatapos nito, paulit-ulit niyang hinampas ang dalawa gamit ang isang matigas na bagay, hanggang sa mawalan sila ng buhay bago niya nilimas ang lahat ng mahalagang ari-arian sa bahay. Sa bawat panibagong krimen, lalong tumitindi ang antas ng karahasan at katapangan ni Duyong. Pagkatapos ng sunod-sunod na insidenteng iyon, nakapag-ipon siya ng napakalaking halaga ng pera. Maging ang kanyang panganay na kuya na dating nagturo sa kanya ng paggawa ng krimen ay nagsimulang tumingin sa kanya sa ibang paraan. Hindi nagtagal, matapos ang serye ng kanyang matagumpay na pagnanakaw, ipinakilala siya ng kanyang kuya sa isang babae na nagngangalang Han Sunmi, sa pag-asang makabubuo sila ng sariling pamilya. Taglay ni Sunmi ang mga katangiang itinuturing na huwarang asawa sa South Korea. Mahinahon siya, masipag at pinahahalagahan ang pamilya. Sa kanilang unang pagkikita, kapwa sila nagkaroon ng magandang impresyon sa isa't isa. Sa paningin ni Sunmi, si Duyong ay isang magalang, edukado at kalmadong lalaki. Isang imahe na malayong malayo sa tunay niyang pagkatao. Samantala, si Duyong naman ay agad na humanga sa kabaitan, katapatan at likas na init ng pakikitungo ni Sunmi. Mga bagay na hindi niya kailanman naranasan sa magulong buhay na kanyang kinalakihan. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan sila. Noong Pebrero 2000, umabot sa panibagong yugto ang kanilang relasyon nang magpasya si Duyong na lumipat sa bahay ng kanyang kuya at manirahan kasama si Sunmi. Sa kanilang bagong tahanan, nabuo ang isang tahimik at masayang pamumuhay. Sa harap ni Sunmi, ipinakita ni Duyong ang imahe ng isang responsabling lalaki. Hindi siya naninigarilyo, hindi umiinom ng alak, at wala siyang ipinapakitang masamang bisyo. Palagi rin siyang umuuwi sa tamang oras matapos tumulong sa tindahan ng relo ng kanyang kuya at nag-uuwi ng tila regular na kita. Dahil dito, naging napakasaya ni Sunmi. Habang lumilipas ang panahon, lalo siyang umasa at nagtiwala sa lalaking pinaniniwalaan niyang magiging mabuting asawa at ama balang araw. Hindi niya alam na ang perang inuuwi ni Duyong ay nagmumula sa madidilim na krimen. Ngunit ang masayang larawan ng kanilang pagsasama ay isa lamang manipis na tabing na nagtatago sa isang napakadilim na katotohanan. Sa likod ng imahe ng isang huwarang lalaki ay naroon pa rin ang isang taong handang gawin ang lahat upang makamit ang kanyang layunin. Sa pagkakataong ito, nagbago lamang ang dahilan ng kanyang mga ginagawa. Hindi na lamang ito tungkol sa kaligtasan o paghihiganti laban sa lipunan. Ang bagong hangarin niya ay ang mabuo at mapanatili ang sarili niyang pamilya. Ang 2 beses na pag-abandona sa kanya ng kanyang tunay na ina ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang isipan. Dahil dito, matagal niyang pinangarap ang magkaroon ng isang kumpleto at tunay na tahanan kung saan siya ay kabilang. Para kay Duyong, si Sunmi ang katuparan ng pangarap na iyon. At sa baluktot niyang pag-iisip, naniniwala siyang kailangan muna niyang magkaroon ng napakalaking halaga ng pera upang maprotektahan ang kaligayahang iyon. Gusto niyang matiyak na ang babaeng mahal niya ay hindi kailan makakaranas ng paghihirap na naranasan niya noong bata pa siya. Dahil dito, itinakda niya ang sarili niyang maliit na layunin, ang makapag-ipon ng 1 bilyong won o humigit kumulang $1,000,000 bago niya pakasalan si Sunmi. Para sa kanya, sapat na ang halagang iyon upang matiyak na ang magiging asawa at mga anak niya ay hindi kailanman makakaranas ng gutom at kahirapang kanyang pinagdaanan.
Bandang tanghali ng March 11, 2000, pumili si Duyong ng panibagong target, isang mamahaling villa sa Siogo District ng Busan. May tiwala siyang lumapit sa isang villa na pag-aari ng isang kilalang negosyante sa lungsod. Mainam ang tiyempo dahil wala ang may-ari ng bahay at lumabas naman ang asawa nito upang mag-jogging. 3 tao lamang ang naiwan sa loob ng bahay. Ang kanilang 17 buwang gulang na anak, ang kapatid ng asawa ng negosyante at isang kasambahay. Tahimik na pumasok si Duyong sa pamamagitan ng bintana ng silid tulugan at agad na hinarap ang kapatid ng asawa at ang kasambahay. Walang anumang pag-aalinlangan, inilabas niya ang baseball bat na inihanda niya at paulit-ulit na inatake ang 2 babae ng buong lakas hanggang sa hindi na sila gumalaw. Pagkatapos nito, sinimulan niyang halughugin ang buong bahay upang hanapin ang lahat ng mahahalagang gamit. Nang hindi niya alam na may isang batang halos 1 taong gulang pa lamang na naroon sa loob ng bahay. Habang abala siya sa paghahanap ng mga mamahaling ari-arian, nakauwi mula sa pag-iihersisyo ang asawa ng negosyante. Bago pa man ito makahingi ng tulong o makatakbo, mabilis niya itong napigil at kinaladkad papasok ng bahay bago niya sinimulang bugbugin. Sa matinding takot, nakiusap ang babae na huwag siyang patayin. Sinabi nitong kakapanganak pa lamang niya at ayaw niyang lumaking walang ina ang kanyang anak. Ang desperadong pagsusumamong iyon ay tila tumama sa isang bahagi ng isip ni Duyong na matagal nang nakabaon. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang 2 pagkakataong iniwan siya ng sarili niyang ina. Sa pambihirang sandaling iyon, nakaramdam siya ng kaunting awa. Sa halip na kitilin ang buhay ng babae, inutusan niya itong takpan ang ulo ng kumot at manatiling tahimik habang binabasag niya ang family safe gamit ang isang pabigat upang makuha ang mga mahahalagang laman nito. Matapos ang halos 2 oras na paghahalughog sa buong bahay, umalis siya dala ang mga ari-ariang nagkakahalaga ng humigit kumulang 67 milyong won o halos $67,000. Matapos maaresto si Duyong pagkalipas ng ilang panahon, tinanong siya ng isa sa mga investigador ng isang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanila. Bakit hindi niya pinatay ang asawa ng negosyante gayong wala siyang ipinakitang pag-aalinlangan sa pagpatay sa iba pa niyang mga biktima? Ang kanyang sagot ay nagpakita ng kakaibang bahagi ng kanyang pagkatao. Kapag pinatay ko ang babaeng iyon, lalaki ang bata na wala ng ina. Sa simpleng pahayag na iyon, lumitaw na ang sakit ng 2 beses na pag-abandona sa kanya ng kanyang ina ay nananatili pa ring nakaukit sa kanyang isipan. At sa bihirang sandaling iyon ng pagkamakatao, iyon ang naging dahilan kung bakit nakaligtas ang babae. Itinuring ng mga otoridad ang insidente sa villa ng negosyante bilang isa sa pinakamabibigat na kaso dahil sa tindi ng karahasan at sa napakalaking halaga ng mga ninakaw. Dahil sa matinding presyon mula sa publiko, binigyan ng mga opisyal sa Busan ng takdang panahon ang pulisya upang maresolba ang kaso. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang asawa ng negosyante at nakapagbigay siya ng detalyadong paglalarawan sa salarin. Dahil dito, nakagawa ang mga pulis ng isang sketch na halos tumutugma sa itsura ni Duyong. Mabilis itong ipinamahagi sa buong Busan at lalo pang pinaigting ang mga malawakang paghahanap sa kanya. Matapos makuha ang 67 milyong won, ang pinakamalaking halagang nakuha niya sa isang krimen, kinaharap naman ni Duyong ang panibagong suliranin. Paano niya magagamit ang napakalaking halaga ng pera nang hindi nagiging kahina-hinala? Napakapanganib kung ilalagay niya ito sa bangko, kaya nagpasya siyang itago na lamang ang lahat ng pera sa kanilang bahay. Ngunit alam niyang tiyak na magtataka si Sunmi kung saan ito nanggaling.
Gamit ang husay ng isang taong sanay magsinungaling, nakaisip siya ng isang kapanipaniwalang kwento. Winidraw ko ang lahat ng ipon ko at inilagay ko sa account mo. Kapag ikinasal tayo, iyon ang gagamitin natin. Hindi lamang nito na ipaliwanag ang pinagmulan ng pera. Mas lalo pa nitong pinatatag ang paniniwala ni Sunmi na seryoso si Duyong sa kanilang kinabukasan. Sa kanyang paningin, siya ang larawan ng isang mapagmahal at responsableng lalaki na maagang naghahanda para sa kanilang magiging pamilya. Samantala, kahit patuloy na hinahabol ng mga pulis sa buong lungsod, wala ni katiting na balak si Duyong na itigil ang kanyang ginagawa. Noong April 8, 2000, muling nagpalit ng target si Duyong at nagtungo sa Dongre District sa Busan. Sa pagkakataong ito, pinasok niya ang bahay ng chairman ng isang kumpanya ng bakal. Sa loob ng bahay, pinatay niya ang chairman, ang asawa nito at ang kanilang kasambahay. Hindi lamang sila ang naging biktima. Malubha rin niyang sinaktan ang lola ng chairman, ngunit himalang nakaligtas ito dahil inakala ni Duyong na wala na itong buhay. Matapos ang insidente, tinangay niya ang humigit kumulang 24 milyong won o halos $24,000 na binubuo ng salapi at mga tseke. Dahil nakaligtas ang matandang babae, nakapagbigay ito ng mas malinaw na paglalarawan sa sospek. Sa tulong ng kanyang testimonya, nakagawa ang pulisya ng mas detalyadong sketch ni Duyong. Mula noon, halos araw-araw nang ipinapalabas sa telebisyon ang balita tungkol sa pangunahing sospek sa sunod-sunod na pagnanakaw at pagpatay, kasama ang mga katangian ng taong kanilang hinahanap. Napanood mismo ni Duyong ang mga ulat na iyon. Bagamat bahagya siyang nabahala, wala pa rin siyang balak na tumigil. Sa isip niya, ang serye ng mga krimeng nagawa niya ay nakapagbigay sa kanya ng humigit kumulang 300 milyong won o halos $300,000, kaya lalo siyang napapalapit sa itinakda niyang maliit na layunin. Upang mabawasan ang posibilidad na mahuli, nagpasya siyang lumipat ng lugar at gumawa ng krimen sa ibang lungsod. Noong April 12, 2000, nagtungo siya sa isang eksklusibong residential area sa Chunan, Chongcheongnam Province kung saan maraming negosyante ang nakatira. Madali niyang napasok ang bahay ng isang negosyanteng nagngangalang Kim. Nang mga oras na iyon, wala pang tao sa loob ng bahay. Isa-isang hinalughog ni Duyong ang bawat silid. Ngunit 3 milyong won lamang o humigit kumulang $3,000 ang kanyang nakita. Hindi siya nasiyahan sa halagang iyon. Sa halip na umalis, nagtago siya sa banyo at naghintay na makauwi ang may-ari ng bahay upang maisagawa ang kanyang balak na pagnanakaw. Hindi nagtagal, dumating ang asawa ni Kim na walang kaalam-alam na may taong naghihintay sa loob ng kanilang tahanan. Agad siyang hinarangan ni Duyong, pinigil ang babae at mariing inutusan na ibigay ang lahat ng mahalagang gamit sa bahay. Habang umiiyak sa takot, sinabi ng babae na ang lahat ng mahalagang ari-arian ay nasa safety deposit box sa bangko. Nasa safety deposit box sa bangko ang lahat ng mahalagang gamit. Ang 3 milyong won na nakita mo ang natitira lang dito sa bahay. Sa halip na umatras, agad na nakaisip si Duyong ng mas mapanganib na plano. Sa malamig na tinig, inutusan niya ang babae. Tawagan mo ang asawa mo ngayon. Sabihin mong mag-withdraw siya ng 10 milyong won at dalhin niya agad dito. Wala nang ibang magawa ang babae kundi sundin ang kanyang utos. Sinubukan niyang magsalita ng mahinahon habang kausap ang kanyang asawa. Wala nang cash sa bahay. Alam mo naman, mag-withdraw ka agad ng 10 milyong won at dalhin mo rito. Pagkatapos sabihin iyon, dali-dali niyang ibinaba ang telepono dahil hindi na siya pinayagang magsalita pa. Sa buong panahon ng kanilang pagsasama, hindi kailanman nagsalita ang kanyang asawa sa ganoong paraan. Mabilis, utos ang tono at halatang may tensyon. Sa halip na sundin ang hinihinging pera, agad siyang tumawag sa pulisya.
Mabilis namang tumugon ang mga otoridad. Sa loob lamang ng maikling panahon, dumating ang mga pulis at pinalibutan ang buong bahay. Samantala, wala pa ring kamalay-malay si Duyong sa nangyayari sa labas. Abala pa siya sa pag-iisip kung paano niya magagamit ang perang inaasahan niyang matatanggap. Nang mapansin niyang napapalibutan na siya ng mga pulis at wala ng paraan upang makatakas, saka lamang niya napagtanto na natapos na ang kanyang mahabang landas ng krimen. Wala na siyang ibang mapagpipilian. Ibinaba niya ang kanyang sandata at kusang sumuko. Sa wakas, naaresto ng mga otoridad ang lalaking responsable sa sunod-sunod na mararahas na krimen na nagbigay ng wakas sa isa sa pinakakilabot na serye ng pagpatay sa kasaysayan ng South Korea. Pagdating sa himpilan ng pulisya, nanatiling matatag si Duyong. Hindi siya nagsalita at tumangging magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang mga ginawa. Ngunit hindi basta sumuko ang mga investigador. Isa-isa nilang sinundan ang bawat ebidensya hanggang sa matuklasan ang isang mahalagang detalye. Karamihan sa pera at mga ari-ariang ninakaw ni Duyong ay naideposito pala sa bank account ni Sunmi. Dahil dito, nagpasya ang pulisya na dalhin si Sunmi sa himpilan para sa pagtatanong. Sa sandaling makita ni Duyong na papasok sa interrogation room ang babaeng kanyang minamahal, tuluyan nang nabasag ang kanyang pananahimik. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay maaresto, nagsalita siya. Ngunit hindi iyon upang ipagtanggol ang sarili. Ginawa niya iyon upang protektahan si Sunmi. Walang kinalaman ang girlfriend ko rito. Wala siyang alam sa mga ginawa ko. Handa akong aminin ng buo ang lahat ng aking krimen. Labis na ikinagulat ng mga investigador ang naging reaksyon ni Sunmi. Sa kabila ng mga ebidensya at paulit-ulit na pagtatanong, matatag pa rin siyang naniniwala na ang lalaking mahal niya ay hindi kayang gumawa ng ganoong kalulupit na mga krimen. Ipinakita nito kung gaano kahusay na itago ni Duyong ang kanyang tunay na pagkatao sa buong panahon ng kanilang relasyon. Sa huli, dahil walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na alam o kasabwat ni Sunmi sa mga krimen, napilitan ang pulisya na palayain siya. Matapos makalaya si Sunmi, tinupad ni Duyong ang kanyang sinabi. Isa-isa niyang inamin ang lahat ng kanyang mga ginawa. Maging ang mga veteranong investigador ay nabigla sa lawak ng kanyang mga krimen. Mula Hunyo 1999 hanggang April 2000, sa loob lamang ng 10 buwan, nakagawa siya ng 23 kaso ng pagnanakaw. Sa kabuuan, nakakuha siya ng humigit kumulang 320 milyong won o halos $320,000 sa panahong iyon. Mas nakakagulat pa rito, 9 na katao ang nasawi sa kanyang mga pag-atake at 10 pa ang nagtamo ng malulubhang pinsala. Noong 2001, matapos ang isang paglilitis na naging sentro ng pansin ng buong bansa, hinatulan si Duyong ng parusang kamatayan dahil sa serye ng pagnanakaw at pagpatay. Samantala, ang kanyang panganay na kuya na tumulong sa pagbibenta ng mga ninakaw na gamit ay nahatulan ng 1 taon at 6 na buwang pagkakakulong. Gayunpaman, nagkaroon ng isang natatanging sitwasyon. Mula pa noong December 1997, ipinatupad na ng South Korea ang moratorium sa pagpapatupad ng death penalty. Dahil dito, tulad ng iba pang mga bilanggo na may kaparehong hatol, nanatili si Duyong sa death row nang walang tiyak na petsa ng pagbitay. Makalipas ang maraming taon, unti-unti nang nawala sa alaala ng publiko ang kanyang pangalan. Ngunit noong September 2016, muli siyang naging laman ng mga balita. Pagkaraan ng halos 15 taon sa death row, nagtangka siyang tumakas mula sa kulungan. Sa isinagawang investigasyon, natuklasan ng mga otoridad na palihim siyang nag-ipon ng iba't ibang materyales sa loob ng maraming buwan upang makagawa ng isang hagdang humigit kumulang 13 talampakan ang haba.
Bandang alas 7 ng umaga noong September 8, sinamantala niya ang isang sandaling mahina ang pagbabantay at nagamit ang sarili niyang hagdan upang malampasan ang dalawang mataas na pader ng bilangguan. Ngunit habang sinusubukan niyang akyatin ang ikatlo at huling pader, biglang nasira ang hagdan. Dahil dito, agad siyang napansin ng mga gwardya at mabilis na nahuli bago pa tuluyang makatakas. Ang kaso ni Jung Duyong ay nananatiling isa sa mga pinakatanyag na kaso sa kasaysayan ng krimen sa South Korea. Hindi lamang dahil sa tindi ng mga karahasang kanyang ginawa, kundi dahil na rin sa masalimuot na psikolohikal na mga salik o dahilan na pinaniniwalaang nakaimpluwensya sa kanyang naging landas. Mula sa isang batang 2 beses na iniwan ng sariling ina at lumaki sa isang mapang-abusong kapaligiran, nauwi siya sa pagiging isang serial killer na naniniwalang ang paggawa ng krimen ang tanging paraan upang mabuo at maprotektahan ang pamilyang matagal na niyang pinangarap. At dito nagtatapos ang kaso natin sa araw na ito. Ano ang masasabi niyo tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod nating dokumentaryo.